Shoutout sa inyo! Kumusta? For today's video, pag-uusapan natin ngayon kung bakit ko ito ginagawa. Bakit ako nagsasabi sa inyo? Bakit ako nagkukwento sa inyo? Bakit? Eto may sasabihin ako. Meron akong nakilala na nakabente na siya na amo, kaya ayaw kong mangyari sa inyo yun. Okay? Mahirap na mahirap ang ganun. Una pa nga lang na amo na ibabalik ka sa agency, ang lungkot mo na eh. 20 pa kaya? 2 years na siya dito, puro lang siya simula, back to zero. Supposed to be, dapat nakauwi na siya, diba? But, no. See? Okay, ayoko mangyari sa inyo, okay? So, ngayon pa lang, may masasabihin na ako sa inyo. Bakit ko ito ginagawa, okay? Number 1, para mas makatulong ako sa kapwa OFW, lalong-lalo na sa mga first timer. Kagaya ko. Pinapataas ko yung loob. Alam mo yung parang hinahype mo ba yung sarili mo na everyday dapat hindi ka natatakot. Everyday dapat dala-dala mo yung sarili mo. Number 2, mas maraming makaalam sa pagtaas ng confidence sa pagtrabaho araw-araw. Yun. Number 3, para mas lumawak ang inyong pag-intindi at pag-unawa sa salitang DH o katulong sa ibang bansa. Yun ang sinasabi ko. Kasi pag sinabi mong katulong, parang papayag ka lang pagalitan ka sa amo, papayag ka lang sigaw-sigawan ka sa amo. Hindi, B. Hindi ganun. Huwag kang pumayag, B. Okay? Pwede sigawan ka pero hindi naman siguro yung as in sigaw na may kasamang pananakit na. Okay lang naman siguro yung sigawan ka basta busog ka, di ka gutom. Yung pinapakain ka naman, yung kumpleto naman sa pagkain, bibigyan ka naman ng maayos sa pagkain. Kahit sigawan ka, kahit pagalitan ka, okay lang basta hindi ka sinasaktan, hindi ka nabubugbog. Okay lang yung nasaktan ka, physical, yung puso mo, okay lang kasi kinabukasan mawawala naman na yan eh. Pero yung binugbog ka, yung may trete na napatayin ka, huwag kang pumayag. Number 4, para mas lalo mitahan ang mga inaabuso na nagtatrabaho sa ibang bansa o kahit na nasa Pilipinas. Kasi kahit nasa Pilipinas ka, may mga amo din naman na nananakit eh. 'Di ba? Sabihin nyo sa akin hindi. Bye.